What's up, Sessionistas? Welcome to Street Sessions at nandito tayo ngayon sa bahay ni Ate Melody, the owner of God's All Shop. Ate, kumusta? It's a great pleasure, TJ, na nagkaroon tayo ng ganitong chance para magkaroon ng session. So, anyway, I'm Melody. I am the owner of God's All Shop. At kumusta, TJ? Okay naman po. Maraming salamat, Ate, sa time mo ngayon. Alam ko, busy kang tao kasi syempre may work ka and then at the same time nag-online selling. Ano pala yung buhay mo dati sa Pilipinas bago ka nag-abroad? Anyway, ang buhay ko dati is I graduated in the Philippines with a degree of Bachelor of Science in Nursing last 2009. Nurse ka din pala, Te, by profession. And then, yun nga, nakapasa ako ng board exam and I get the license. Tapos, ang hirap kasi sa atin is yung mag-apply. Oo. Napakahirap mag-apply that time dahil may tinatawag silang magvo-volunteer ka muna sa hospital bago ka maka-apply abroad. Yung eagerness ko to earn money is nagtulak sa akin para mag-abroad without experience. Yan yung drive nating lahat yung eagerness to earn money talaga. So, wala akong experience. Nakapag-abroad ako nang wala akong experience. Okay po. Within a year, after kong makapasa ng board exam, kasi nga meron akong kakilala na nag-introduce sa akin, dito sa Riyadh yun. That was 2010. Okay. So, nurse ka na nun agad, Te? Di ba nga, nung after ko makuha yung license ko, so, yun nga, ayoko mag-volunteer sa Pilipinas. So, kasi nga, walang sahod, tapos mag-volunteer ka. Yun nga, nag-apply ako dito sa Riyadh. At yun nga, pinalad naman ako, nakaalis ako agad. So, 2010 until 2013 yun. Okay po. So, 3 years. Pero, may pero. Ano yun, Te? Kasi nga, napakahigpit dito sa Riyadh that time. So, parang inano ko siya na hindi na ako babalik ng Riyadh. Tinanim ko sa isip ko kasi 2010, ang higpit nun. So, once a month lang kami makalabas ng accommodation. Tapos, may 3 hours ka lang, kailangan mo nang bumalik ng accommodation. Napakahirap sa akin yun. 3 years, ganun yung yung buhay ko. Kaya, nung nag-exit ako, so sinabi ko hindi na ako babalik ng Riyadh. Ano masasabi mo sa Riyadh din now, Te? Ang masasabi ko is, iba na yung Riyadh ngayon napaka-open na siya. Medyo lang naman, hindi naman yung actually open talaga. So, ngayon, syempre, pwede ngang lumabas ng hindi nakaabaya. Pero choice mo yun, Te. Choice mo pa rin yun. Tapos, yung dati kasi, yung mako-compare ko dati, yun nga, walang tarha, di ba? Tapos, hindi pwedeng ang babae at lalaki. So, ngayon, kahit magkasama na sa mall, di ba? Dikit-dikit na yung kainan ng babae at lalaki, okay na. Parang ganun na yung pagkakaiba. So, nung nakauwi na ako sa Pilipinas, di ba? 2013, galing ako dito, first abroad ko yon. Nag-apply naman ako as a private nurse sa Pilipinas, tapos staff nurse sa isang diagnostic center. Pero parang hindi pa rin ako kontento. Kailangan ko talaga ng extra income Alam mo naman, ang baba ng sahod ng nurses sa Pilipinas. Sumasahod lang ako noon ng 8,000. Kaya tayo natutulak na mag-abroad, Te, no? 8,000 pesos ang sahod ko. Kaya hindi enough. Anong taon yan, Te? 2015 na yon. So 2015, ang basic salary ng nurses sa Pilipinas is 8,000 pa din. Basic, 8,000 ang sahod ko. Tapos, meron naman akong yung sa private nurse, malaki-laki yon. Sa Manila kasi yon. Pero, hindi siya full-time. So, on-call lang siya. Kapag kailangan ng pasyente within a week, kailangan ng nurse, babantayan mo lang siya within a week. Ganon. So, pag magbabantay ka, bedside yun Kung magbabantay ka sa kanya, 1,800 per day. So, isang linggo ka lang may sahod kasi nga, pero malaki siya, 1,800 per day. Okay. Yun naman yung parang pinaka, na work. Malaki na rin siya. Private nurse yun kasi yung mga matataas na tao yung binabantayan mo sa atin. Ngayon, Te, ilang years ka na dito sa Riyadh? Actually, bumalik ako dito 2018. Hanggang ngayon, 2024, 6 years na. Matagal-tagal na din. Ngayon, kwento mo naman sa amin, Te, paano ka napasok sa online selling naman?
Ayun, edi nung bumalik na nga ako dito, 'di ba sinabi ko nga hindi ako babalik ng Riyadh dahil mahigpit nun. Opo. Tapos nung pagbalik ko dito, so medyo nakita ko na okay na, parang medyo may kalayaan na eh. Opo. Ah, nag-start ako ng online selling last year. Okay. So, Last year lang, 1 year lang. ago pa 2 lang. years? Mm. O, 1 year? Actually, nag-anniversary ako last February lang eh. Kaya nagpa-raffle ka, te. Hindi nakita yung online ano mo. Kasi yung misis ko, si Miles, lagi siyang nag-follow sa live mo. Yung misis mo kasi, customer ko siya Opo. sa Gads. Ngayon, nung time na yon mahirap mag-start, TJ. Kasi nga, kailangan mo ng malaking kapital. Magkano roughly ito yung naging puhunan mo naman? Actually, nag-start ako, wala talaga eh, as in zero eh. Pero meron akong puhunan, nag-start ako sa pre-order. Okay. Nagpapa-order lang ako dati, wala akong on-hand na ganito. So, nag-start ako ng pre-order, nagpapa-order ako sa mga customer, pero mahirap eh, kasi kapag nagpa-order ako, kukunin ko pa siya sa Dubai. Yung order ko siya sa Dubai, 2 to 3 weeks pa bago dumating ang items. Oo. So, minsan, ano na ang customer, Kumbaga delayed na. naiinip na sila. So, gusto ko magkaroon ng on-hand. Yung profit na nakuha ko sa pagpapa-order, yun yung ginamit ko, worth 2,000 real. So, sa 2,000 reals na yun, te, good to go na puhunan na yun para sa online selling? Hindi. Hindi talaga. Actually, TJ, parang ilang pirasong bags lang yun. Kung nakikita mo yung box na yan, parang ganyan lang karami yung 2,000 real. So, kailangan talaga lakasan lang din ng loob, te, no? Kumbaga So, parang kailangan mo ng fighting spirit eh. willing ka mag-take ng risk. Dahil dyan, te, ang tanong ko sa'yo, ano yung risk naman, te, ng online selling na na-encounter mo? Alam mo, ang 2 days ago, yung pinaka-risk na nangyari sa akin is may gumaya ng page ko. Okay. Scam, syempre. Napaka-risky niyan eh. Kasi kapag nag-online ka, kailangan ihanda mo yung sarili mo sa mga scammer na gumagaya sa page mo. Ganon. Kasi yung nangyari sa akin, sabihin ko to kasi kailangan malaman ng mga tao, ng mga customers ko. Kasi kinuha niya yung logo ko, profile photo at saka cover photo ko. Tapos, pinost niya dun sa, kumbaga, parang inari niya yung God's All Shop. Pinost niya din sa ano. Pero, yun nga lang, mahahalatang scammer siya kasi nga wala siyang mga posts. Wala siyang binopost na mga items. Yung logo ko lang talaga ang kinuha niya. Tapos, chinachat niya yung mga customers. Ang maganda naman kasi, may customer na nagsumbong sa akin kung kanino daw ba yung page na, yun nga, nagchat-chat sa kanila, doon ko nalaman. Parang kukuhanin siguro mga bayad din, no? Siyempre, mambibiktima yung mga yun eh. Kasi alam nilang legit ang page ko, ang online store ko. For example, may mga scammers na ganyan, te. Ano yung pwede mong gawin as an online seller? Kasi ang ginawa ko, first move ko is humingi ako ng tulong na i-report. Oo, sa Facebook, sa Meta. Sa Meta. Yun yung kasi 2 days ago lang yun nangyari sa akin. Kung makikita nga nila, may mga posts ako doon talaga na kapag binilugan ko pa, yun yung nag-chat sa kanila is hindi ako yun. Kasi baka akalain nila ako yun na nag-chat sa kanila, pero iba yun. Kasi ang sabi ko is, ang confirmation ko lang ng mga items nila ng orders sa WhatsApp lang. So, pag nag-chat sila sa WhatsApp, ako lang mismo yung magre-reply sa kanila. Kaya, ganun talaga dapat i-ready ko talaga yung sarili ko sa mga ganyan na mga scammers. Saka dapat meron ka talagang legit na contact number. Yung isa lang na pwede nilang kontakin in case na mode of payments, ganyan. Ayun, yun nga, yung WhatsApp ko lang. Itong WhatsApp number ko lang. Okay, te. Ano yung advantage at disadvantages naman ng online selling? Syempre, TJ, yung advantage is yung time saver. Oo. Kasi yung oras mo eh. Kumbaga, nandito ka lang. Hindi ka guys sa physical store na kailangan mo pang mag-commute, kailangan mo mag-open ng store kung nasaan man yun, di ba? Itong tago-online kasi is, mo siya sa time. So, hindi mo na kailangan ng maraming oras. Kumbaga, kapag may nag-order sa'yo,
sa umaga, sa gabi, pwede mo nang i-ready, pwede mo na agad ipa-deliver. Ganun lang siya. Tapos, ang maganda pa kasi, yung advantage din niya is, pwede kang makakuha ng mga customers worldwide. Oo, tama. Di ba? Sa Opo. Pilipinas. Meron din akong napadalhan sa US, sa Australia. Pwede mo siyang i-ship. Kumbaga, yung mga customers mo, pag narinig nila na maganda ang quality ng product mo, talagang kukontakin ka niyan. So, malaking advantage na makapag benta ka din internationally po, no? Lalong-lalo na sa, kunyari, Pilipinas, ganyan. Oo, TJ. Ano yung things to consider bago ka magsimula ng online selling business? Number one is yung kapital. Yung puhunan talaga eh. Kasi sa business, yan talaga yung paano ka mag-i-start ng business kung wala kang kapital, di ba? Yung puhunan, yung pera. Although, nag-start ako sa maliit, talaga hindi ko akalain din na mapapalago ko siya ng ganito. Kumbaga kasi, para sa akin kasi yung kapital is hindi ko ginagastos, hindi ko siya hinahayaang mawala sa mga kamay ko. Once na mawala ang kapital mo, lulubog ang business mo. Although sa umpisa mahirap eh. Nandyan yung magkakautang ka pa dahil kailangan mo mag-set up ng business. Nangyari sa akin yun. Yung kahit na 200 real, wala na ako. Yung time na yun na pag naalala ko kasi yun talagang masakit eh. Kasi nga ngayon parang ang saya-saya ko na bakit nagkaroon ako ng ganito karaming products, ng items, natayo ko siya mag-isa lang. Tsaka yung mga buyers, ganyan. Na talagang nagtitiwala din kay God's All Shop. Kasi nga TJ, yung quality ng items, yun yung number one kung yung customer feedback, yung reviews ng mga customers ko. Kasi nga, kung makita mo yung page ko, magandang feedback ng mga customers sa page ko, lalo pag na-receive nila yung item. Especially kasi may quality control din ako. Opo. So, explain ko lang yung about sa quality control namin. Ako kasi, pagka-receive ko ng item yan, pagkababa niyan dito sa bahay, so i-check ko yan. Kailangan kong i-check eh. Okay. Ang na-check ko lang is labas. Siyempre, titignan ko kung may damage. So, pag wala na akong nakitang damage, i-display ko na yan dyan. So, ako pa rin yung nagdi-display dyan. Ngayon, pag magla-live na kami, siyempre, i-flex yan. Tapos, pag after live, i-check pa rin yan. May nag-check pa rin dyan. Yun nga, yung quality ang inaano namin. Kung may mga sinulid na nakalawit, kung may mga mancha-mancha. Kapag hindi talaga namin napansin, humihingi na lang ako ng pasensya sa customer. Minsan kasi pagod na TJ, hindi na kaya eh. Kasi wala akong tao eh. Ako lahat. Kumbaga, hands-on talaga ako. Meron man tumutulong sa akin sa live selling, sa packing. Pero yung para sa akin kasi, ako yung marketing, ako pa yung customer service, ako taga-sagot ng mga concerns ng customers, ako sa deliveries, kumukontak sa supplier, napakahirap talaga sa akin, TJ. Pero tingnan mo naman, worth it naman. Kasi di ba nagbunga naman yung mga paghihirap. Kasi hands-on talaga ako sa business ko. Tama. Tsaka, ayan guys makakasigurado tayo na pagka kay God's All Shop tayo mag-purchase sa online ay good quality talaga yung product na matatanggap nyo. Sige, i-plug mo yung mga products mo. Ano ba yung best seller mo dito? Bags or ano ba? Actually, nagbebenta ako ng bags. Alam naman ng mga customers ko yan. Master ang quality ng bags ko. Kumbaga, ang master is yung affordable price lang siya na naabot kaya ng bulsa. So, kamukha siya ng original. So, yung mga hindi syempre afford bumili ng original, ayan. Kamukha siya. Pero affordable price lang talaga siya. Tingnan mo Tingnan mo ang quality niyan. Meron din, master kasi yung mga ganyan. Pero kapag sinabi mong copy 1, ang range ng price nun is 95 below. Okay. So, bigyan kita ng mura copy talaga 1. siya, no? 95 below. Bibigyan kita ng copy 1, yan ang master. Ito yung di ba? master. May pagkakaiba yan pagdating sa stitches. Tapos sa loob, tingnan mo, may mga ganyan kasi kapag mga copy 1. So, mas mababa ang price pag ganun. Pero maganda na, Kumbaga parang nasa nagdadala naman talaga eh.
So, yun nga, hindi mga afford bumili ng original, pwede na yan. Oo. Pang, alternative bags nila, ganun. Tapos, meron din akong t-shirts. So, ang mga t-shirt ko, meron akong premium quality at high quality na t-shirt. So, ito, kagaya nito. Ito yung mga premium quality ko. Tingnan mo. Maganda, makapal yung tela niya, te, no? Makapal, di Tsaka ba? yung... Marami, good feedback yan. Yung Oo. mga t-shirt ko, good feedback yan. Tapos bigyan kita ng high quality. Yan. Mm-mm. Tapos meron din ako mga Kapal yung tela. high quality na t-shirt na yan. Mm-mm. Ganda rin, di ba? Oo Parang, po. ang feedback nga sa akin dyan, parang sa mall yung parang nabibili nila sa mga, Yung parang mall. yung original Yung, talaga. di ba? Hindi siya halatang Buti na lang may mga gantong item, ano? Ano lang ito, 3 for Sige po. 100. Ito, 45. Mm. Di ba? Affordable lang Opo. yung niya. Kaysa bumili kayong tag 150 sa mall. Tapos meron din kaming God's Perfumes. Ayan, meron akong 50 ml saka 100 ml. Meron akong Versace, Gucci, Bombshell ng Victoria's Secret, Good Girl ng Carolina Herrera, Lacoste, kompleto yan. Oy, Yung mga siya, te? bestseller lang, yung mga kinukuha kong yung mga pabango. Yung madalas orderin. Yung madalas orderin. Tapos meron din akong God's Frozen Foods. Sinong gusto mag-order, meron akong Angus, may bacon, at saka may ham. Wow. Magkano naman yung mga prices niyan, te? Ayun no. Yung Angus ko is 35. Angus 35. Angus beef yan, masarap yan. Bestseller yan. Okay. Tapos meron din akong bacon, 35 din, saka yung ham 40. Malaki siya, mamaya pakita ko sa'yo. Sige nga, te. Tapos meron din akong mga underwears, wallets, ayan, accessories. Okay. Ayan, mga accessories, marami. Ito yung mga sample ng accessories mo, te, no? Yan. Karte. Ay, Ayan, naku, yung baka mga tayo set. ma-hold up naman tayo nito, te. Kompleto yan. May set, may per piece, depende. Tapos meron din ako mga headband. Ayan, yung mga ganito. Yung sample, te, yung suot mo Ayan, yung ngayon, mga te, no? ganito. Ayan. Yan lang. May belts. Ayan, sling bags, handbags. Meron din akong sandals. Mga Dior at Hermes. Yun lang yung kinukuha ko Ayoko mag-try kasi ng iba. Pag na-try ko na yung maganda, yun din yung kinukuha kong quality. Saka parang nagpe-pre-order ka din ba ng sapatos, te? Oo. Kapag may order lang, pero hindi ako talaga ng Hindi yun yung post. focus, Hindi yun yung focus ko. Pag may gusto ng sapatos, ayun, nagpapa-order din naman ako. In-order ko sa supplier. Ayan guys, pagka meron kayong kailangan, mapasapatos man yan, bags, or kahit na anong items, try na i-contact nyo po si God's All Shop. Te, ano yung encouragement mo sa mga tao na nag-aspire din na mag-online selling? Ang ma-advise ko lang is, wag kayong matakot na sumubok. Kasi ako, based sa experience ko, sa una, nadi-disappoint ako Kasi meron akong ikukwento, TJ. Yung first live selling ko, talagang walang halos nanood. Siguro maximum 10 lang yung nanood sa live 10 selling million. ko. Tapos, syempre nakakaiyak Kasi hindi pa nila ako kilala that time. First time ko sa live selling. Tapos, ilang bags lang yung nabili. Siguro 4 or 5. First time yun sa pagla-live ko. Pero hindi ako nawalan ng pag-asa tinuloy-tuloy ko pa rin siya hanggang sa siguro yung mga shares, 'di ba, kapag nagla-live ka, i-share nila 'yan. So, thank you sa mga solid customers ko talaga na nag-share ng live ko. Hindi ko makalimutan, October, November, December, dumagsa na ang customers ko, TJ. Sa live ko, almost sold out ang bag ko, yung ganyang kadami. Mauubos ko yan. January, February, laging ganun Parang dumami na sila, hindi ko maintindihan. Siyempre, through prayers din, TJ. Siyempre, kung ibibigay talaga sa'yo ni Lord, yung para sa'yo, i-grant niya kung ano yung request mo. Tama. Na-inspire ako sa'yo, te, Parang naluluha na rin ako. Maraming salamat po, Ate Melody, sa time mo. Invite mo po sila sa natin, sa live or sa page.
paki-follow po ang page ng God's All Shop. Meron din akong backup page na God's Collection. So sa God's Collection kasi, sinishare lang din namin yung kung ano yung pinost ng God's All Shop. So sa mga viewers po ngayon, kailangan nyo muna pong background checking kasi may gumagaya po ng page ko. So, ang main page ko po is yung God's All Shop na may 1.4 followers. Tapos, nandun lahat ng mga pinupost ko, TJ. Lahat. Ever since I started, since last year, nandun lahat. So, kahit i-background check nyo yan, nandun lahat ng reviews, ang feedback ng mga customers, kung gaano kaganda yung quality ng binibenta namin. Tapos, meron din akong live selling sa Friday, 7 p.m. Okay, abangan natin yan guys ha. Yan, thank you Ate Melody. Maraming salamat po sa susunod na street session ulit. Tara, session tayo. What's up, sessionistas? Welcome to Street Session at ngayong araw nandito tayo ngayon sa bahay ni Ate Melody, the owner of God's All Shop. Ate, kumusta?